Bakit ganito ako magmahal ng kaibigan? Isang totoong kwento ng isang taong buong buhay naghahanap lang ng lugar kung saan siya tatanggapin. Noong bata pa lang siya, hindi niya alam kung ano talaga ang pakiramdam ng pagkakaroon ng totoong kaibigan. Habang ang ibang bata masayang naglalaro sa labas, siya naman tahimik lang na nakatingin mula sa malayo. Parang multo sa sariling mundo. Nandoon siya. Pero parang walang nakakakita. Lumaki siyang maraming naririnig na masasakit na salita. Bobo, walang alam, hindi magaling. Unti-unti, naniwala siya ron. Panganay siya sa magkakapatid. At sa murang edad, ramdam niya na parang pabigat siya sa paningin ng ibang tao. Parang walang gustong lumapit sa kanila dahil mahirap sila at marami silang magkakapatid. May panahon pa na gusto na siyang patigilin sa pag-aaral dahil iniisip ng iba na wala rin naman siyang mararating. Pero may isang taong hindi bumitaw, ang mama niya. Habang unti-unting nawawalan siya ng tiwala sa sarili, may isang taong tahimik na lumalaban para sa kanya. Kinausap ng mama niya ang teacher niya noong para lang mabigyan pa siya ng pagkakataon. At doon niya unang naramdaman na may naniniwala pa pala sa akin. Pero kahit ganun, hindi naging madali ang buhay niya. May isa siyang pinsan na naging pinakamalaking sugat ng pagkabata niya. Magkaedad sila, magkaklase, magkalapit lagi. Pero habang siya tahimik lang, yung pinsan niya marunong magsalita, marunong magmukhang tama, marunong magpabango ng pangalan. At siya yung laging nasisisi. Kapag may problema, pangalan niya agad ang lumalabas. Kapag may maling nangyari, sa kanya agad itinuturo. Masakit para sa batang walang kalaban-laban. Hindi siya marunong sumigaw, hindi siya marunong mag-away, hindi siya marunong gumanti. Ang alam niya lang, manahimik. Kaya habang tumatagal, nasanay siyang lunukin lahat ng sakit mag-isa. May mga araw pa na pupunta siya sa bahay ng ibang tao para lang makinood ng cellphone, portable, o makaramdam ng bilong siya. Pero minsan, pinipintuan lang siya. Para bang hindi siya welcome. At ang pinakamasakit, hindi lang siya ang nakakaranas nun, pati mga kapatid niya. Kaya habang lumalaki siya, may isang pangako siyang paulit-ulit ginagawa sa sarili niya. Ayokong iparamdam sa ibang tao yung sakit na pinaramdam nila sa akin. Doon nagsimulang mabuo yung pagkatao niya. Kaya siya sobrang maingat magsalita. Kaya siya sobrang mapagmahal sa kaibigan. Kaya mas pinipili niya siya na lang masaktan kaysa may ibang umiyak dahil sa kanya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng walang kakampi. Hanggang sa dumating yung araw na umalis sila sa lugar na puno ng masasakit na alaala. At doon lang niya unti-unting nakita yung sarili niya. Sa bagong lugar, nakahanap siya ng mga kaibigan sina Aga, sina Sarah at iba pa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang pwede pala akong tanggapin. Unti-unti siyang nagbago, nag-improve, nagkaroon ng confidence, natutong tumawa ng totoo. Pero akala niya tapos na ang bangungot. Hindi pa pala. Dahil bumalik ulit yung pinsan niyang naging sugat ng pagkabata niya. At parang tadhana na paulit-ulit silang pinagtatagpo. Hanggang college, magkaibang course pero iisang paligid pa rin. At sa bawat araw na nakikita niya, yung taong yun, bumabalik lahat ng sakit na pilit niyang kinakalimutan. Yung galit, yung hiya, yung pakiramdam na lagi siyang kinukumpara, yung pakiramdam na hindi siya sapat. At hanggang ngayon, dala-dala niya pa rin yung sugat na yun. Kaya kapag may taong dumadating sa buhay niya ngayon, mga kaibigan tulad ni Ezuna, Ayaka, sobra siyang mapagmahal. Sobra siyang magmahal. Kasi para sa kanya, hindi simpleng kaibigan lang. Pangarap niya noon pa,
Kaya takot na takot siyang mawalan. Takot siyang makasakit. Takot siyang mapag-iwanan ulit. Pero hindi alam ng karamihan. Yung taong laging nagpapatawa, yung laging makulit, yung laging sweet at maalaga. Siya rin yung batang minsan nakatingin lang sa malayo habang lahat masaya nang wala siya. At siguro hanggang ngayon, ang gusto lang naman talaga niya ay maramdaman na may taong pipili rin sa akin. Hanggang dito na lang, Sean Animation.